Everybody shout, praise the Lord. Minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa oras nito. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa, na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, we trust in Thee. Leading prayer for our beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos, demonyo ng mga pag-alinlangan, hadlang sa aming pakikinig, cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Minamahal, malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas nating palakpak, ibigay natin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Luwalhatiin ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the intimate prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, and to their beloved children, whole blessed Almeida family, at sa lahat po ng mga katuwang sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran na narito, to all our beloved webcast viewers around the globe, at sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, kung meron man, welcome sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Purihin at luwalhatiin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo na po ay narito sa pinaka mahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. At yung mga kapatiran na natin na nasa malayo, nasa labas, pwede na po kayong pumasok dito, lumapit dito, mga minamahal, para makafocus tayo sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sa Amen. Ihanda po natin ang ating po mga ballpen, ang ating po mga papel, ang ating po mga Biblia na latigit sa lahat. Ihanda natin ang ating sarili. Just in case na tayo po ay inaantok na, tapik-tapikin na lang natin yung ating pisngi. Amen. Ay hindi po talaga maiwasan, lalong-lalo na kung preaching na po, talagang gusto ng kaaway matulog tayo para paggising natin, prayer na. Praise the Lord. Ayan ang kaaway, makafocus tayo, makapag-concentrate tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. And then i-overcome po natin, minamahal ko yung demonyo ng antok. Amen. I-cast out po natin yan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, spiritual dryness and the danger that cause of it. Spiritual dryness and the danger that cause of it. Baka minamahal, spiritual na pagkatuyo. Ito po'y nararanasan ng maraming mga mananampalataya. And we talk about spiritual dryness at saka yung danger, yung panganib na idudulot nito, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, sa ating paglilingkod. Meron pong panganib, mga minamahal, na idudulot kapag tayo po ay, mga minamahal, nasa condition ng spiritual dryness, or in other words, spiritual drought. Amen. Spiritual na pagkatuyo o tagtuyong spiritual, yung nararamdaman natin na malayo na sa atin ang mahal na Panginoon. That is spiritual dryness. Ang sabi rito, mga minamahal, spiritual dryness, dito po na muna tayo sa definition po, para malaman natin what is spiritual dryness. Spiritual dryness describes a feeling of being depleted or empty. Yung spiritual dryness daw po, it describes
mga minamahal, kinds of feeling, pakiramdam po, mga minamahal, na you are being deflated or empty. Yung pakiramdam na sa paglilingkod ba, na parang nauubos ka na, yung para kang kandilang nauupos, yung word na empty, na parang natutuyo ka na ba, mga minamahal. Ang sabi rito, many people describe it is a feeling far from the Lord. Amen? That is spiritual dryness. Once you feel that you are too far from the Lord, parang miles of distance na yung paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung hindi mo na siya nararamdaman, hindi mo na nafe-feel yung presensya ng ating mahal na Panginoon. That is a spiritual dryness. Isa po yan sa pakiramdam na parang ang layo-layo mo na sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. And that it is very dangerous as a believer, as a Christian, na ang ating pakiramdam parang milya na ang layo ng mahal na Panginoon para sa atin. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, spiritual dryness is a dangerous condition of a Christian when it is unnoticed or unattended. Yung hindi mo na mamalayan, akala mo okay ka lang, akala mo komportable ka, pero not knowing na ang layo mo na pala sa mahal na Panginoon. Not knowing na milya na pala ang layo mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sometimes nawawala po yung consciousness natin regarding po sa nearness natin sa mahal na Panginoon. Yung word na nearness, that is word intimacy, mga minimal closeness, yung nearness natin, dapat magkaroon tayo ng mga minimal deep awareness regarding sa ating intimacy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung word na intimacy, it means nearness, closeness. Yung pagiging malapit natin sa mahal na Panginoon. Amen? Napakasarap maglingkod once you are close sa ating mahal na Panginoon. Napakasarap maglingkod kapag yung intimacy mo sa mahal na Panginoon ay nagliliyab. Yung intimacy mo sa Panginoon ay talagang mainit. Amen? Yung pagiging malapit mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. I know, mga minamahal, I believe na lahat tayo, mga minamahal, desire ng ating puso na maging close tayo kay Lord. Say amen. Sino po rito yung ayaw maging close kay Lord? Itaas po yung kamay. O, wala, no? Walang may gusto na malayo tayo kay Lord. Yung gusto natin lahat, say amen, maging close tayo sa ating pinakamamahal. Siyempre nga naman, kapag close ka kay Lord, in the midst of mga minimal danger, sa panahon ng panganib, close ka kay Lord, madali kanyang tulungan. Say amen. Kapag may problema ka, dahil close ka kay Lord, mga minimal, madaling malutas ang problema mo. Kapag ikaw ay nasa bingit ng panganib, kapahamakan, disgrasya, kapag close ka kay Lord, mga minimal, madali kanyang iligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Iba po yung feeling close, ha? Iba po yung feeling close. Iba po yung close talaga. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Marami kasing mga believers, mga minamahal, ibang mga sekta, denomination, they are feeling close sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, iba po yung pakiramdam na yon kaysa doon sa pakiramdam na close ka talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. And it is our heart desire. Yan po yung desire ng puso natin na maging close tayo palagi sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Gusto natin maging close, mga minamahal. Amen? Sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Gusto nating maging close sa ating pinakamamahal na Panginoon. Why? Because anytime now, mga minamahal, mag-take place ang rapture. 100% we are ready for rapture, diba? Kasi close ka sa ating pinakamamahal. Anong araw, anong oras tumunog ang huling tunog ng trumpeta, dahil ikaw ay close sa ating pinakamamahal na Panginoon, confident ka, mga minamahal, na kasama ka, na ira-rapture ng Diyos, kasama ka, na kukunin ng ating mahal na Panginoon, dahil close ka sa mahal na Panginoon. Nagsusumikap, mga minamahal, ibig sabihin ay nagsusumikap tayo na maging malapit tayo palagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Palagi tayong nagpupuri. What is the reason? What is the purpose? Para maging close tayo sa mahal na Panginoon.
Amen? Palagi tayong nananalangin. Ano ang reason? Anong dahilan? Dahil gusto nating maging close sa mahal na Panginoon. Lumalakad tayo ng may kabanalan. Ginagawa natin, mga minamahal, lahat ng makapagbibigay lugod at luwalhati sa Kanya. Dahil ang ating goal, mga minamahal, ay maging close tayo palagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, a Christian, when it is, ang mga minamahal, spiritual dryness is dangerous condition of a Christian when it is unnoticed and unattended. Yung hindi natin namamalayan, ang lamig-lamig na pala natin. Amen. Hindi natin namamalayan, tuyong-tuyo na pala tayo. Hindi natin namamalayan, we are, mga minamahal, too much of deflated. We are so empty na pala. Not knowing. Amen? Hindi natin namamalayan. May ganung pangyayari na hindi natin namamalayan na deflated na pala tayo. Not knowing na we are so empty na pala. Amen? May mga ganyang cases ba doon sa mga driver nating mga kapatiran? Naka-experience na kayo na full tank naman pero biglang huminto yung makina? Yung pala, may tagas yung tangke. Say amen. Pinull tank natin. Linagyan ng gasolina. Nag-drive tayo. Minamahal, tapos bigla kang magugulat. All of a sudden, biglang hihinto yung sasakyan. Bakit? Wala na palang gasolina. So magtataka ka ngayon, mga minamahal. Bakit nawala ng gasolina? Nag-full tank kanina. Yung pala, yung tangke, mga minamahal, ng lalagyan ng gasolina, may butas pala, may leakage pala, tumatagas pala. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang ating iniingatan, mga minamahal, na manatili po na tayo po ay puno palagi ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, it is dangerous because it affects our intimacy and nearness to God. Yung spiritual dryness, ang unang-unang maapektuhan yan, yung ating intimacy kay Lord, yung ating nearness kay Lord, yung ating closeness sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang unang-unang maapektuhan. Dahil alam po ninyo, once we are close to Jesus, amen, close tayo sa mahal na Panginoon, madali nating maramdaman ang presensya ng Diyos. Say amen. Say amen. Isang kanta pa lang, pagpasok mo ng sambahan, mga minamahal, i-focus mo ang isip at puso mo sa mahal na Panginoon. Once you are nearness, you are close, mga minamahal, you are so yung intimacy mo sa mahal na Panginoon ay close. Alam po ninyo, mga minamahal, madali nating maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang Kristiyano, yun po ang pinakamasarap na pakiramdam, yung maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Say amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Wala na pong pinakamakasarap na pakiramdam para sa isang mananampalataya ang maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Yung unspeakable joy, yung unspeakable peace, yung hindi mo maipaliwanag na kagalakan, kapayapaan na nararamdaman mo every time na nag-worship ka sa mahal na Panginoon, yun po ang pinakamasarap na pakiramdam. Amen, ng isang mananampalataya. Pag samasamahin pa natin ang pinakamasarap na pagkain, walang kasing sarap yung kabusugan at kapuspusan ng presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. At alam po ninyo, yung grabing kagalakan, kapayapaan, bunga ng presensya ng Panginoon, yan ang pakiramdam at kagalakan na mararamdaman natin doon sa langit. Umaapaw na kagalakan, umaapaw na kapayapaan, amen, umaapaw na kasiyahan sa piling ng mahal na Panginoon. At ang kagalakan at kapayapaan na yan, na bunga ng presensya ng Diyos doon sa langit, walang katapusan yan at walang pagkaubos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka na makakaramdam ng lungkot doon sa langit. Hindi ka na makakaramdam ng mga minamal pagkabagabag. Hindi ka na makakaramdam doon ng pagod, mga minamal pawang kapayapaan at kagalakan ang mararamdaman mo doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito, spiritual dryness that even King David experienced. Even King David is a great king of Israel. He also experienced yung word na spiritual dryness. Kaya, there's no exempted regarding po sa condition ito na spiritual dryness, spiritual na pagkatuyo. Wala pong exempted dito. Preacher ka man, possible po na maramdaman mo ang spiritual dryness kapag maging pabaya ka.
Kahit manggagawa ka man, possible na maramdaman mo ang spiritual dryness kapag maging pabaya ka. Amen? Ganon din po sa mga kapatiran. Ano man ang part natin sa gawain ng mahal na Panginoon, there is no exempted. Regarding of this condition, wala pong exempted. Lahat tayo ay posibleng makaramdam ng spiritual dryness. And that word spiritual dryness, that is worldwide dilemma, mga minamahal. Yan po'y nagaganap even in the early church, early Christian, mga minamahal. Hanggang sa ating panahon ay nararamdaman yung tinatawag na spiritual dryness. Psalms chapter 13, verse 1 after verse 2, basahin natin ang unang talata. From the book of Psalms chapter 13, verse 1 to verse 2. How long wilt thou forget me, O Lord? Forever? How long wilt thou hide thy face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long shall mine enemy be exalted over me? Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng mga awit, kabanata 13, talata po ay 1 at 2. Hanggang kailan, O Panginoon, iyong kalilimutan ako magpakailanman? Hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa akin? Hanggang kailan kukuhang payo ako sa aking kaluluwa na may kalumbayan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan magpapakataan ang aking kaaway sa akin? Amen. Amen. God bless you po sa pagkabasa. Ang sabi po mga minamahal ng definition regarding po sa spiritual dryness, ang sabi po mga minamahal is a feeling, kind of feelings far from the presence of the Lord. At ito pong pakiramdam na ito, even King David is a great king. He experienced yung spiritual dryness. Naranasan niya yung spiritual na pagkatuyo. Yung pakiramdam na mga minamahal, ang layo-layo ng mahal na Panginoon sa Kanya. Amen? Alam ko po na ang iba sa atin ay na-experience na natin to na kahit anong pagsusumikap natin, hindi natin siya maramdaman. Kahit anong mga minamahal, pagpiga natin sa ating puso, hindi natin maramdaman ang Panginoon. Na kahit anong awit natin, kahit anong lapit natin sa Panginoon, hindi natin siya maramdaman. Alam ko po iilan sa mga nakaupo dyan sa upuan, na-experience na po natin yung ganitong uri ng kondisyon. Mga minamahal na tayo po'y tuyong-tuyo. Everybody shout praise the Lord. It means we are so far from the presence of the Lord. Kumbaga miles of distance. Mga minamahal, at alam po ninyo kapag ganyan ang pakiramdam ninyo, matakot na po kayo, mga minamahal, dahil ang susunod niyan, maaaring tumalikod na kayo at mawala kayo, mga minamahal, sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. In verse 1, from the book of Psalms chapter 13, verse 1, after verse 2, sa Tagalog version, basahin po natin, hanggang kailan, O Panginoon, iyong kalilimutan ako? Magpakailanman, hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa akin? Ibig sabihin, napakalayo ng mahal na Panginoon kay King David. Hanggang kailan kukuhang payo ako sa aking kaluluwa na may kalumbayan sa aking puso? Buong araw, hanggang kailan ako magpapakatanan ang aking kaaway sa akin? So in this very moment, nararamdaman ni King David na napakalayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa kanya. Ang sabi rito, even King David experienced spiritual dryness. No one can be exempted in this kind of spiritual, mga minamahal, dilemma. Mga minamahal, ibig sabihin, malaking problema po ito, mga minamahal. Kapag na-experience mo yung spiritual dryness, spiritually, ito po yung napakalaking problema bilang Kristiyano. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Psalms chapter 32, verse 4 and verse 5, isunod po natin na talata. 32, aklat ng Salmo, ang kabanata ay 4 hanggang talatang 5. Amen. From the book of Psalms chapter 32, verse 4 to verse 5. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer, Selah. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. Amen. Aklat ng mga awit, kabanata 33,
32, talatay 4 hanggang 5. Sapagkat araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lamig ng katawan ay naging katuyuan ng tag-init, Sela. Aking kinilalang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahayag ang aking pagsalagsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano pong sabi ni King David sa verse 4? Sapagkat ang araw, sabi niya mga minamahal, in verse 4, sapagkat ang araw at ang gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Nakakatakot po kapag mabigat ang kamay ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Kapag mabigat ang kamay ng Panginoon sa iyo, maramdaman mo yung problema. Kapag mabigat sa iyo ang kamay ng Panginoon, maramdaman mo yung sakit. Kapag mabigat ang kamay sa iyo ng mahal na Panginoon, kasi sometimes, mga minamahal, dahil sa ating mga minamahal pagsalangsang, dahil sa ating pagsuway, dahil sa ating paglabag sa kanyang kalooban, dahil sa katigasan ng ating puso, dahil sa katigasan ng ating ulo, bumibigat ang kamay ng mahal na Panginoon. Say amen. Say amen. Pag mabigat ang kamay ng Diyos sa iyo, maramdaman mo yung trials, yung napakahirap financially. Kapag mabigat sa iyo ang kamay ng mahal na Panginoon, karamdaman dito, karamdaman doon. Sakit dito, sakit doon. Problema dito, problema doon. Amen? Yung parang kahit naglilingkod ka, parang hindi ka naglilingkod. Yung parang paglilingkod na parang mas mabigat pa ang kalagayan mo kaysa mga kalagayan ng mga taong makasanlibutan. Which is na dapat sana, kapag maglingkod tayo sa mahal na Panginoon, magiging maayos na ang buhay natin, magiging matiwasay na ang buhay natin, magiging payapa na ang buhay natin. Amen? May mga karamdaman man, pero maramdaman natin ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sometimes, mga minamahal, dahil nga po sa ating pagsuway, sa ating pong mga paglabag, pagtaliwas sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang kamay ng Diyos ay nagiging mabigat sa atin, maging araw man o at maging gabi. Ang lamig ng aking katawan ay nagiging katuyuan ng tag-init. Amen? Yung lamig, yung panlalamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay nagbubunga din po ito ng tagtuyot. Natutuyo, sabi niya, natutuyo ang aking katawan katulad ng tag-init. So yung ating panlalamig sa paglilingkod, everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Yung word na panlalamig, yung tinatamad ka ng dumalo, tinatamad ka ng magpuri, tinatamad ka ng manalangin, tinatamad ka ng magbasa ng Biblia, yan po ay isa sa mga sintomas bilang Kristiyano na ikaw ay nanlalamig na. Amen? Hindi mo na binibigay yung ikapo at handog mo, ang ibig sabihin dyan ay nanlalamig ka na. Ang bunga ng inyong panglalamig ay magiging tag-init katulad ng sikat ng araw. Yung dryness po, mga minamahal, nagiging cause ng spiritual na katuyuan, mga minamahal, spiritual dryness, yung ating pong panlalamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Everybody shout, praise the Lord. In verse 5, aking kinikilala ang aking kasalanan sa iyo, mga minamahal, si King David, dahil ang kanyang puso ay malinis. Amen. Kanya pong palaging, mga minamahal, ipinapaalam. Kanya pong kino-confess. Everybody shout, praise the Lord. Ang lahat ng kanyang mga pagkakasala at ang aking kasamaan, sabi niya, ay hindi ko ikinukubli sa iyo. Everybody shout, praise the Lord. Hindi niya itinatago ang kanyang kasalanan sa Panginoon. Hindi niya ikinukubli ang kanyang kasalanan sa Panginoon. Palagi niyang sinasambit o ipinapakilala sa harapan ng Panginoon ang kanyang pagkakasala. Palagi niyang ikinukonfess sa mahal na Panginoon na, Lord, I am a sinner, isa akong taong makasalanan, ito ang aking kahinaan, ito ang aking nagawa, mahal na Panginoon. Lahat ng ito ay aking pinagsisisihan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, aking ipinapahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinapatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Amen? That's why we need to confess unto the Lord lahat ng ating pong mga iniquities.
lahat po ng ating mga kasalanan, ikumpisal natin sa Panginoon. Huwag na nating pahinugin pa. Huwag na nating hintayin pa na paluin tayo. Everybody shout praise the Lord. Mali pong mindset yun bilang Kristiyano. Kapag magkasala ka, pagsisihan mo agad-agad ang iyong pagkakasala. Huwag mo nang hintayin pa na yan ay mahinog. Dahil kapag mahinog ang kasalanan, ang hinog na kasalanan ay magbubunga ng kamatayan. Amen? Kaya huwag mo nang hintayin na paluin ka pa. Everybody shout praise the Lord. Kapag magkasala ka, alam mong ikaw ay nagkamali, alam mong ikaw ay nakalabag sa kalooban ng mahal na Panginoon, nakagawa ka mga minamahal ng isang karumal-dumal na kasalanan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, magbalik loob ka na sa Diyos, lumapit ka na sa mahal na Panginoon, ikaw ay magpakumbaba na sa harapan ng Diyos at humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon, itaas mo ang iyong kamay, iluhod mo ang iyong tuhod, mga minamahal, pigain mo ang iyong puso, at ikaw ay umiyak, mga minamahal, ng may pagpapakumbaba. Dahil sabi ng Biblia, kapag ikaw ay taos pusong lumapit at magsisi, ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Gaano man kapula ang iyong kasalanan, gaano man kaitim ang iyong kasalanan, ay kayang paputiin ng mahal na Panginoon na kasing kulay puti ng balahibo ng puting tupa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, undealt sin is the one of the very reason of spiritual dryness. What is undealt sin? Ito po'y kasalanang hindi natin napagsisihan. Amen. Mahirap po yun. Kaya tandaan po lagi natin kung saan tayo nagkamali at doon tayo magsisi. Sabi ng banal na Biblia. Dahil kapag may kasalanan tayong hindi napagsisihan, kasalanang pilit nating itinatago, hindi natin ikinukumpisal. Everybody shout praise the Lord. Kapag yan ay mahinog, ikaw din ang magdurusa. Kapag yan ay mahinog, ikaw din ang makakaranas ng mabigat na parusa ng ating mahal na Panginoon. Kaya sometimes, yung undealt sin, yung kasalanang mga minamahal, hindi natin, mga minamahal na pagsisihan, hindi natin naihingi ng tawad sa mahal na Panginoon. That is the one of the very reason of spiritual dryness. Kaya pala tayo'y nanlalamig. Kaya pala na-experience natin yung spiritual drought. Kaya pala na-experience natin yung spiritual dryness, yung spiritual na pagkatuyo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, na-experience natin yung ang layo-layo na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa atin. That is because of undealt sin. Yung mga kasalanan na hindi natin napagsisihan. Everybody shout, praise the Lord. So ibig sabihin, kung ikaw pala'y nagkasala, mga minamahal, ilapit mo na at ipakumbaba mo ang iyong sarili. Sabihin mo, Lord, nandito ako sa iyong banal na harapan. Ako'y nagsisisi sa aking mabibigat na mga kasalanan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sometimes, ang spiritual energy na ating naiipon, dahil mga minamahal, that is word anointing, spiritual energy, in other words, anointing. We need God's anointing. Say amen. Say amen. We need God's anointing. Dahil yung anointing, yan ay kapangyarihan na galing sa Diyos. That is word anointing. Yung anointing, mga minamahal, kailangan po natin yan dahil yan ang magpuproteksyon sa atin. Yan ang magiging shield natin laban sa mga pana ng kaaway, kaliwa at kanan. Amen? May mga pana ang kaaway. Everybody shout praise the Lord. Pero hindi nakakatama, hindi nakaka-apekto sa atin ang kaliwat kanan na pana ng kaaway kapag tayo po ay nababalot ng anointing na galing sa Diyos. Kapag tayo po ay nababalot ng kapangyarihan na galing sa ating mahal na Panginoon. That is spiritual energy. Ang tawag po dyan, in other words, is spiritual energy. Mga minamahal, sometimes ang ating spiritual energy na ating naipon mula sa ating pag-aayuno, kapag nag-aayuno ka, everybody shout praise the Lord, ikaw ay nagcha-charge. Amen. Di ba ang cellphone kapag nalulobat na, anong ginagawa natin? Tina-charge natin. Dahil kapag lobat yan, hindi natin yan magagamit. Tina-charge natin. Amen? Kaya sometimes, kapag nakakaramdam tayo ng spiritual dryness, spiritual drought, nararamdaman natin na tuyong-tuyo na tayo. Amen? Nararamdaman natin ang layo-layo na natin sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Nakakatakot yung ganitong pakiramdam.
na alam mo na at nararamdaman mo na ang layo-layo mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, hinahayaan mo lang yung ganyang uri ng kondisyon, yung ganyang uri ng pakiramdam, na alam mo na ang layo-layo mo na sa Panginoon, pero para sa iyo, kalmante ka lang, parang okay lang para sa iyo, even though na nararamdaman mo na ang layo-layo mo sa mahal na Panginoon. Kapatid, mabahala ka kapag ganyan ang pakiramdam mo, mga minamahal, dahil sabi pa nga, dalawang bagay ang ating pinaghahandaan, ang ating kamatayan at ang araw ng pagdagit ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout praise the Lord. Alin ba ang mauuna rito? Yung rapture ba o araw ba ng ating kamatayan? Yung araw ba ng ating kamatayan, mga minamahal, o ang rapture ba? Hindi natin alam kung ano ang mauuna rito. Amen? Kaya gusto ng mahal na Panginoon, ano't ano man ang mauna, ang kamatayan mo man o araw ng pagdagit, make it sure na hindi ka malayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Siguraduhin mo na hindi ka apartado sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So tayo po yung nag-iipon, mga minamahal. Tayo po yung nag-aalay ng pag-aayuno. What is the purpose? Para maglikom tayo ng anointing. Tayo po ay nagpupuri sa ating mga bahay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sino po dito ang nagpupuri sa bahay? Ilan lang po yung nagtaas, mga minamahal. Yan po ay required. Bawat mananampalataya magpupuri sa bahay. Lalong-lalo na kung kayo po ay ginagamit sa gawain ng ating mahal na Panginoon. 1 oras sa umaga, 1 oras sa gabi. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kapag tayo po yung nagpupuri, naglilikom tayo, mga minamahal, nag-i-intake tayo, nagtitake charge tayo, mga minamahal, ng spiritual anointing, ng anointing galing sa mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y nananalangin, dumadalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, lalong-lalo na po yung overnight prayer, it is equivalent for 3 days fasting. Nakakabless last overnight, marami ang nag-overnight. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen. Sana next overnight, ganito rin tayo kadami. Everybody shout praise the Lord. Ilang kalderong kape kaya yung lulutuin natin kapag ganito kadami? Diba? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Nag-i-intake tayo ng anointing. Kapag pala tayo yung nagpupuri sa mahal na Panginoon ng sincero, nag-i-intake tayo ng anointing. Kapag palagi pala tayong nag-aalay ng pag-aayuno, nag-i-intake tayo ng anointing. Kapag pala tayo dumadalo sa gawain at sincero tayong sumasamba, nag-i-intake tayo ng anointing. Kapag pala tayo nag-aayuno, mga minamahal, dumadalo sa ating overnight prayer, nag-i-intake tayo ng anointing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Yung ating pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, yung ating paglakad ng may kabanalan, yung ating pagbibigay ng ating mga ikapuat, ng ating mga handog, nag-i-intake tayo ng anointing. Yan ay pag-iipon ng kayamanan, mga minamahal, doon sa langit. Ang anointing ay kayamanan doon sa langit. Everybody shout praise the Lord. Kaya't ang Kristiyano na palaging nagdi-design ng spiritual anointing ay nagiging close sa ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi niya nararanasan yung spiritual na tagtuyot dahil yung spiritual anointing, yun ang nagre-revive sa kanya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng ating pinag-aaralan, dahil po sa mga undealt sin, yung mga kasalanan na hindi natin napagsisihan, dahil po sa mga kasalanan na ating tinatago, amen. Kahit po anong tago ninyo ng kasalanan, wala kayong maitatagong kasalanan sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Oo, sa tao may maitatago kayo, sa asawa nyo may maitatago kayong kasalanan, sa kapatid nyo may maitatago kayong kasalanan, sa nanay nyo, sa kaibigan nyo may maitatago kayong kasalanan, but not in the Lord. Everything are revealed in the sight of the Lord. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, amen, sa paningin ng mahal na Panginoon, in the eyes of the Lord, amen, everything are revealed. Lahat ay maihahayag sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, that because of our undealt sin, sa mga kasalanan nating hindi napagsisihan, sa mga kasalanan nating tinatago, pilit nating itinatago na dapat sana ay ating ikumpisal at pagsisihan, mga minamahal, dyan po tumatagas yung mga spiritual anointing na ating naiipon because of undealt sin. Naglilik, amen, may leakage, tumatagas, amen.
Yung mga naiipon nating anointing, dalo ka ng dalo, amen, puri ka ng puri, panalangin ka ng panalangin, pero may ginagawa ka namang kasalanan, may tinatago ka namang kasalanan, may kasalanan ka naman na hindi na pagsisisihan, nagtataka ka, mga minamahal, nararanasan mo pa rin yung spiritual dryness, nagiging dry ka pa rin. Yun pala, mga minamahal, dahil sa mga undealt sin, sa mga kasalanang hindi natin napagsisihan. Kaya ngayon palang habang naandyan kayo sa inyong mga upuan, isipin na ninyo, Lord, ano ang kasalanan kong nagawa na hindi ko pa napagsisihan? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Importante pala na tayo palaging nagsisisi. Everybody shout, praise the Lord. May mga bagay na nagagawa mong mali, pagkatapos ay hindi mo na itatama. Yan ay kasalanan. Mga bagay na nagawa mong mali, na pwede mo namang itama, pero hindi mo itinatama. Amen. Sabagay, wala namang perpekto sa atin. Lahat tayo nagkakamali. Sino ba sa atin ang perpekto? Wala naman. Sabi ng Biblia, no one righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa. So nagkakamali tayo. Kapag tayo po'y magkamali, mga minamahal, at yung ating pagkakamali ay pwede pa nating itama. May panahon pa para itama natin yung ating pagkakamali. Samantalahin natin yung panahon dahil hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung anong magaganap bukas. Habang may pagkakataon pa, anumang nagawa nating pagkakamali at pwede pa nating itama. Itama natin habang may oras pa. Itama natin habang may panahon pa. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kapag maubusan ka ng panahon, kapag maubusan ka ng oras, at hindi mo maitama ang iyong mga pagkakamali, binigyan ka ng oras, binigyan ka ng panahon, binigyan ka ng pagkakataon ng mahal na Panginoon para itama ang iyong mga pagkakamali, at ang iyong pagkakamali ay hindi mo tinama, inaksaya mo ang oras at panahon na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon. In the end, ikaw din ang maghihirap, ikaw din ang magsisisi. Amen? At according to sayings, repentance always comes at last. Wala pong pagsisisi, amen, na nauuna. Ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Your spiritual will dry. Kapag hindi mo itama ang iyong mga pagkakamali, binigyan ka ng pagkakataon para itama, hindi mo itinama, your spiritual will dry because of that sin that you have committed. Dahil sa kasalanan na ginawa mo, amen, magkakaroon ng word na deflated, emptiness, dryness. Yan po ang mararamdaman ng isang Kristiyano na kahit anong pagsusumikap nating magpuri, hindi na natin nararamdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kahit grabe ang piga natin sa pag-awit, magtataka ka, hindi ka na napupuspos, hindi mo na maramdaman ang presensya ng Panginoon. Wala nang luha na pumapatak sa iyong mga mata. Samantalang dati-rati, pagpalakpak mo ng iyong kamay at pagtaas nito, pag-awit ng isang makalangit na awitin, kahit ayaw mong lumuha, tumutulo ang mga luha sa iyong mga mata dahil nararamdaman mo ng daglian at mabilisan ang presensya ng ating mahal na Panginoon. If you are distant miles and miles away in the Lord, in the presence of the Lord, kahit anong gawin mong pagpipilit, kahit anong gawin mong pagpiga, kahit anong gawin mong pagsusumikap, hindi mo mararamdaman ang presensya ng Panginoon. That is because mga minimal of sin that you have committed. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At alam ko po, ayaw ninyo ng ganitong feelings. Ayaw ninyo ng ganitong pakiramdam ang hindi nararamdaman ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito ng 1 King, verse 19, o chapter 19, verse 1 after verse 5, Prophet Elijah is a fearless prophet and is also courageous prophet. Imagine, mga minamahal, he confronted and killed, amen, not only killed, pinugutan po niya ng ulo yung 450 Baal's prophet, mga minamahal, in his time. Amen? He is fearless prophet, a courageous prophet. He confronted and killed 450 Baal's prophet. Amen? But, mga minamahal, when he experienced spiritual dryness, napakatapang ni Prophet Elijah.
Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Siya po'y nanalangin, mga minamahal, na 3 taon at 6 na buwan, hindi umulan, hindi po umulan. Nang siya po'y manalangin, mga minamahal, pagkatapos ng 3 taon at 6 na buwan na drought, mga minamahal, na ito'y ipanalangin upang umulan, umulan. Amen? Nang siya po'y manalangin na bumaba ang apoy galing sa langit, ang apoy ay bumaba sa langit. Amen? Napakatapang. Kumbaga sa pananampalataya, mga minamahal, mataas ang uri ng pananampalataya ni Prophet Elijah. Ngunit sabi ng Biblia, but when he experienced spiritual dryness, his heart, mga minamahal, has been filled by doubts and guiltiness. His heart has been filled by doubts and guiltiness. Nung ma-experience po niya yung dryness, spiritual dryness, ang kanyang puso ay napuno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay napuno ng guiltiness, konsensya. Mga minamahal, ang kanyang isip at puso napuno ng konsensya. Masamang konsensya. Ang kanyang puso ay napuno ng pag-aalinlangan. That is because of spiritual dryness. But before, mga minamahal, si Prophet Elijah, mga minamahal, fearless prophet, a courageous prophet, he confronted, mga minamahal, and killed 450 Baal's prophet. Amen? But when he experienced spiritual dryness, naramdaman po niya yung grabing pag-aalinlangan sa puso, yung grabing konsensya, mga minamahal, sa kanyang kaisipan. Everybody shout, praise the Lord. At dahil po doon sa konsensya na yon, dahil po sa sobrang pag-aalinlangan sa kanyang puso, siya po'y nanalangin sa mahal na Panginoon na siya po, mga minamahal, ay mamatay na lang. Kaya hindi po, pakibasa, 1 Kings chapter 19, verse 1, after verse 5. Amen. From the book of 1 Kings chapter 19, verse 5 to verse 1 to verse 5. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the God do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. But he himself went a day journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die, and said, It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my father. Verse 5, And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him, and said unto him, Arise and eat. Amen. Aklat ng unang mga hari, Kabanata 19, mga talatay 1 at 5 hanggang 5. At sinaysay ni Akhab kay Jezebel ang lahat na ginawa ni Elias, at kung paanong kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Nang magkagayoy nagsugo si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, Ganito ang gawin sa akin ng mga Diyos, at lalo na kung hindi ko gawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila, kinabukasan sa may ganitong panahon. At nang makita niya, ay bumangon siya, at yumaon dahil sa kanyang buhay, at naparoon sa Beersheba na nauukod sa Juda, at iniwan ang kanyang lingkod doon. Ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay, nasa isang araw sa ilang, at naparoon, at umupo sa ilalim na isang punong kahoy na enebro. At siya'y humiling sa ganang kanya na siya'y mamatay sana, at nagsabi, Sukat na, ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay, sapagkat hindi ako mabuti kaysa aking mga magulang. At siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy na enebro. At narito, kinilabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, Ikaw ay gumising at kumain. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ito po yung experience regarding sa spiritual dryness ni Prophet Elijah. Nung nasa kondisyon ng spiritual dryness si Prophet Elijah, yung kanyang puso ay nilamon ng discouragement. Amen. Alam po ninyo pala, kapag nasa spiritual dryness tayo, kahit po ano yung mga achievement natin sa mga previous months, previous years,
kapag nasa condition tayo ng spiritual dryness, natatabunan po ito ng mga pag-aalinlangan, natatabunan po ito ng mga discouragement. Kagaya kay Prophet Elijah, mga minamahal, nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Ngunit nang siya po ay pinaplano ng patayin ni Queen Jezebel, amen, natakot si Prophet Elijah at siya po ay lumayo, pumunta sa malayo. Amen? Siya po ay nagtago. Amen. Nangyari po ito kay Prophet Elijah, even though he is mga minamahal fearless prophet, courageous prophet, pero kapag tayo po pala ay nasa spiritual dryness, yung tapang natin ay nagiging karuwagan. Kahit gaano pala tayo katapang, nararamdaman natin yung pagkatakot. Ganun ang nangyari kay Prophet Elijah. Kaya nung siya po ay nasa discouragement, matinding dryness na po, siya po ay nag-request sa mahal na Panginoon na, Lord, magre-resign na ako. Everybody shout, praise the Lord. Magre-resign na ako, Lord. Ayaw ko na maging propeta. Amen. Amen. Hindi naman pwedeng bitawan natin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon ng ganun lang kadali. Diba? Pag may calling sa iyo si Lord, hindi mo pwedeng bitawan ng basta-basta mo na lang bibitawan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pag ang calling sa iyo ay prophet, hindi pwedeng basta-basta ba na lang bitawan yung pagiging prophet. Kagaya ng Prophet Elijah, dahil sa takot, sa kanyang pagkabalisa, dahil siya po ay nakaka-experience na at nasa kondisyon ng pagkatuyong espiritual, mga minamahal, ang sabi niya, Lord, kunin mo na lang ang aking buhay. In verse 4, basahin natin, ngunit nang siya'y lumakad at paglalakbay sa isang araw sa ilang, at naparoon at umupo ilalim sa ilang punong kahoy ng inebro, at siya'y humiling sa ganang kanya na siya'y mamatay na lang sana. At nagsabi, sukat ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay, sapagkat hindi ako mabuti kaysa sa aking mga magulang. Amen? Kunin mo na lang, Lord. Gusto niya nang mag-resign. Ibig sabihin, kapag gusto mo nang mamatay, suko ka na. Say amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Gusto nang mamatay ni Prophet Elijah in this very moment, ibig sabihin, suko na siya, surrender na siya, gusto niya lang mag-resign. Amen? Kapag meron kang nasa stage ka, condition ng spiritual dryness, sometimes, mga minamahal, when we experience spiritual dryness or spiritual drought, naiisip natin huminto na lang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nararamdaman natin, napapagod na tayo. Samantalang kapag tayo po'y mainit na naglilingkod, hindi natin nararamdaman ang pagod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag maningas tayong naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi natin nararamdaman yung panghihina. Hindi natin nararamdaman yung panlulupaypay. Hindi natin nararamdaman yung panlalamig. But if we are under the condition of spiritual dryness, mga minamahal, nanlulumo ang ating puso, nanlalata tayo, nanlalamig tayo, kagaya kay Prophet Elijah, gusto niya nang bitiwan ang kanyang tungkulin, gusto niya nang mag-resign, gusto niya nang kunin ng Panginoon ang kanyang buhay. Sometimes, kapag tayo po ay nasa spiritual dryness, naiisip na nating huminto na lang sa pagpapagamit sa mahal na Panginoon. Amen. Bilang full-time worker, kapag nasa spiritual dryness kami, ang naisip namin, iwanan ng pagpapagamit, iwanan ng mag-worker. Amen? Kung iiwanan namin ang gawain, wala kaming, mga minamahal, yung aming vow of obedient, wala sa tao, sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ano man ang mga tungkulin natin sa church, as a finance choir, as a full-time worker, as adult choir, instrumentalist, ano man ang ganap mo sa gawain ng mahal na Panginoon, yung spiritual vow na binitiwan natin, yung tinatawag na covenant in between you in your Creator, mga minamahal, hindi po natin binitawan yan sa tao. Yan pong vow of obedience, sa Diyos tayo nagbigay, mga minamahal, ng panunumpa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't naisip natin, mga minamahal, huminto na lang. Naiisip natin na bumitaw na lang, umayaw na lang sa pagpapagamit sa Panginoon. Naiisip natin, mag-resign na lang sa mga spiritual na mga tungkulin nating ginagampanan. Once
Mga minamahal, we are under the condition of spiritual dryness. Kaya kapag bumubuka ang bibig mo na, lalabas na lang ako, hindi na ako mag-worker. Amen? Magtitinda na lang ako doon sa palengke ng puto at saka kutsinta. Everybody shout, praise the Lord. Imagine, di ba? Hindi ka nag-iisip, ipagpapalit mo yung pagpapagamit mo sa pagtitinda ng puto at saka kutsinta. Ipagpapalit mo yung pagpapagamit mo, mga minamahal, sa mga bagay lang na mga material. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nakakalungkot kapag may mga ganitong mga sistema, mga minamahal na nagkakaroon ng spiritual dryness, binibitawan nila yung kanilang mga tungkulin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Naiisip na huminto na lang, bumitaw na lang, umayaw na lang sa pagpapagamit, mag-resign na lang, bitiwan ng tungkulin na inatang ng Panginoon sa kanilang mga balikat. That is because of spiritual dryness. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. When the spiritual dryness becomes dangerous, spiritual deflated is very dangerous. Basahin natin Ephesians chapter 5 verse 18. From the book of Ephesians chapter 5 verse 18. And be not drunk with wine wherein it excess, but be filled with the Spirit. Amen. Aklat ng mga taga-Efeso, Kabanata 5, talata po ay 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So huwag tayong magpakalasing ng alak. So, ibig sabihin, pag naglilingkod ka sa Panginoon, bawal sa Diyos ang alak. Brad, isang buti lang naman, alak pa rin yun. Isang baso lang naman, Brad, alak pa rin yun. Amen. Brad, wala naman sa Biblia ang bawal uminom ng alak. Maraming talata, maraming sekta. Mga minamahal, verses, maraming verses sa Biblia na bawal ang pag-inom, mga minamahal ko, ng alak. So sabi ng Biblia, huwag kayong uminom ng alak, bagkus magpakalasing kayo sa Espiritu Santo. Amen? Magpakapuno kayo ng Espiritu Santo. If we don't experience the refreshing of touch of the Holy Spirit, we feel dryness, matutuyo tayo, unti-unti tayong matutuyo, para tayong mga minamahal dahon na tuyo, para tayong lupa sa palayan na unti-unting nabibitak once we don't experience the refreshing touch of the Holy Spirit. So napakahalaga pala sa isang Kristiyano ang palagi tayong mahipo, mga minamahal, ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't makikita mo, we feel dryness, maramdaman natin na tayo po'y natutuyo na para tayong dahon, mga minamahal, na natutuyo, at lupa na natutuyo. At habang maramdaman natin na habang tayo po ay nangangaral, nararamdaman natin yung pagkatuyo. Meron pong ganon. Mga minamahal, sometimes may mga preacher na kapag mga minamahal nangangaral at hindi natin nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, nasa spiritual dryness po siya, mga minamahal. Umaawit tayo, gumagawa tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon, pero na-experience natin na tayo po ay tuyong-tuyo na. Yung ganitong pakiramdam, mga minamahal, na tayo po ay tuyong-tuyo na, that is the season you feel not in tune. Amen? Yan po yung pakiramdam na wala na tayo sa tono. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Yung paglilingkod na wala na sa tono. Everybody shout, praise the Lord. Kapag hindi mo na nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon na si Christian, ang paglilingkod mo, mga minamahal, ay paglilingkod na wala na sa tono. Everybody shout, praise the Lord. And how can we satisfy God if we serve Him like a music without in a right tune? Paano natin maluluwalhati ang mahal na Panginoon kung ang ating paglilingkod ay katulad ng isang musika na wala sa tono? So hindi natin maluluwalhati ang ating mahal. Ang gusto ng Panginoon, paglingkuran natin siya, na tayo po, mga minamahal, ay nasa tamang tono. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So spiritual dryness becomes dangerous when we feel our condition are okay, but it's not. Mga minamahal, mapanganib daw po yung spiritual dryness, na minsan ay pakiramdam natin na okay yung condition natin, pero ang totoo ay hindi.
Kagaya po ng church, mga minamahal ng Laodicea, in the book of Revelation, ang sabi ng Biblia, they thought that they are alive, but in the sight of the Lord, they are dead. Ang kanilang pakiramdam, sila ay buhay, pero sa paningin ng Panginoon, sila ay patay. Basahin natin, mga minamahal, Revelation chapter 3, verse 1, after verse 2. Amen. From the book of Revelation, chapter 3, verse 1 to verse 2. And unto the angel of the church in Sardis write, these things said that hath the seventh Spirit of God and 7 stars. I know thy works, and thou hast a name that thou livest, and art dead. Be watchful and strengthen the things which remain, that the ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Amen. Aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 3, talatay 1 at 2. At sa anghel ng iglesia sa Sardis, ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinabi na may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang, ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Amen. Amen. Ito po yung critical condition ng isang mananampalataya. They thought that they are alive, but they are dead. They thought that they are alive, but they are dead. Sometimes may ganun feelings. Akala natin okay tayo, but eventually, we are not. Hindi tayo okay. Amen? At ikaw ang unang-unang nakakaalam kung ang condition mo ba sa paglilingkod ay okay. Amen? Pwede mong ipakita sa iba na revive ka, pwede mong ipakita sa iba na dasig ka, pwede mong ipakita sa iba na you are okay. Pero hindi pala. Amen? Yan po yung nakakatakot na pakiramdam ng isang Kristiyano. You feel okay, but it not. Mga minamahal, hindi po okay ang pakiramdam mo. Sabi ng Biblia, like a church of Laodicea, they thought that they are alive, but they are dead. Pangalawang talata, sunod na talata, last verse po, mga minamahal, Revelation chapter 3, verse 17. From the book of Revelation, chapter 3, verse 17. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Amen. Last verse dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 3. Praise the Lord. Talata po ay 17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita, at dukha, at bulag, at hubad. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. The church of Sardis, kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal. Amen. The church of Laodiceans, church of Sardis, mga minamahal, they thought that they are okay, but mga minamahal, it not. Ang sabi rito, because thou sayest, I am rich and increase with goods and have need of nothing. Mga minamahal, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, ako'y nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman. Ibig sabihin, lahat ay nasa Kanya. Ngunit hindi mo nalalaman na ikaw ay aba, ikaw ay mahirap, ikaw ay maralita, ikaw ay dukha, ikaw ay bulag, ikaw ay hubad. Amen? They feel they are okay. Everybody shout, praise the Lord. Pero ang totoo, mga minamahal, they not. Yan po yung feelings at pakiramdam ng spiritual dryness. You feel okay, but eventually, you are not okay. Amen? Kaya sometimes, kailangan nating i-refresh yung ating relationship sa mahal na Panginoon. Sometimes, ipanalangin at Lord, basain mo ang aming puso ng iyong presensya. Amen? Basain mo ang aming puso ng iyong presensya. In my own, mga minamahal, ayaw ko ng pakiramdam na ako'y natutuyo. Everybody shout, praise the Lord.
I know my feeling. Bilang Kristiyano, bilang preacher, alam ko yung pakiramdam na ako'y natutuyo. Alam ko yung pakiramdam na sobrang layo ko na sa Panginoon. Alam ko yung pakiramdam na ang layo-layo na ng mahal na Panginoon. In that kind of feelings, mga minamahal, ayaw ko ng ganyang uri ng pakiramdam na ako'y natutuyo, mga minamahal, sapagkat wala pong kasing sarap ang palagi nating maramdaman ang pagkilos ng presensya ng mahal na Panginoon. Yung spiritual dryness na yan, nakakatakot pong pakiramdam yan, mga minamahal. Kaya ipanalangin natin sa oras nito na mahal na Panginoon, pakiusap, mahal na Panginoon, basain mo ang aming puso ng iyong presensya. Basain mo ang aming puso ng iyong presensya. Kaya't mga minamahal, napakasarap. Kaya't kailangan nating magsumikap na sa tuwing tayo po ay dadalo na maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras dito. Kaili po, minamahal sa ating mga singers. Ialay natin ang papuri sa mahal na Panginoon. Ipag-pray natin na, Lord, nakikiusap kami, mahal na Panginoon, para po sa mga kapatiran natin na ang pakiramdam ninyo'y layo-layo nyo na sa mahal na Panginoon. Amen. Tanungin natin ang ating sarili, kailan pa po tayo nakaramdam ng presensya ng Diyos? Be honest. Be honest, minamahal. Kailan pa po ninyo huling naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon? Isang linggo na ba yan? Isang buwan na ba na hindi ninyo naramdaman ang presensya ng Diyos? 3 buwan na ba? 5 buwan na ba na hindi nyo naramdaman ang presensya ng Diyos? 1 taon na ba, minamahal, na huli ninyong maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon? Nakakatakot, minamahal, sapagkat sabi ng banal na Biblia, ang tanging makapagbabasa ng ating puso, walang iba kundi ang presensya ng mahal na Panginoon. Kapag ang puso mo'y mahipo ng presensya ng Diyos, papatak ang mga luha sa iyong mga mata, at ang mga luha na yan ang siyang babasa sa iyong mga puso. Inapit natin ang ating sarili sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Binibigo, ngunit ika'y nandyan, nagmamahal, mga sala ko, limot mo na. Ang pag-ibig mo, di mapawi sa puso ko, nang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggang sakit ay lagi ko na Yes, Lord. Hallelujah. nasa. Yes, Lord. Panginoon, basain mo ang aming mga puso ng iyong presensya. Kami nakikiusap, mahal na Panginoon. Hipuin mo ang aming mga puso. Basain mo ito ng iyong presensya, mahal na Panginoon. Ay minsa'y lumilimot, minsa'y nagkukulang, nakikita mo, minsa'y lumuluha sa mga pangakong di nagagawa, di ka nalulumbay. Ang mga pagsusumamo ko'y dilaw ng saysay, ngunit ika'y nandiyan, nagmamahal, ako'y magiging tulad mo rin. Ang pag-ibig mo di mapawi sa puso ko, nang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggang sakit ay lagi ko na inasam. Ang pag-ibig mo di mapawi sa puso ko, Hallelujah. na magtiis sa tulad ko.
you, Jesus. Salamat sa pag-ibig mo, mahal na Panginoon. Salamat sa biyaya. Salamat sa kapagan mo. Tulad mo, pag-ibig na walang hanggan sa akin, ay lagi ko na inasam. Ang pag-ibig mo, di mapawi sa puso ko. Ang pag-ibig sa tulad ko, pag-ibig Shout hallelujah. walang hanggan sa akin. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Purihin siya, Ang pag-ibig mo, di mapawi sa puso mo. Ang pag-ibig sa tulad ko, pag-ibig na walang hanggan sa akin, ay lagi mo na inasam. Ang pag-ibig mo, di mapawi sa puso ko. Walang atis sa tulad ko. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagligaw. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa iyong pagtanggap. Salamat sa iyong pangunawa, mahal na Panginoon. Ang pag-ibig mo, Bagamat paulit-ulit kami nagkakasala, paulit-ulit kami nagkakamali, ngunit ang pag-ibig mo ay sagana, mahal na Panginoon. pag-ibig Thank you, Jesus. na walang Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ay lagi mo na Ay mo yung bawat sa mahal na Panginoon. inasam. Ang pag-ibig mo, di mapawi sa puso ko. Hallelujah. Lang matiis sa tulad ko. Salamat. Salamat, mahal na Panginoon. Salamat sa pasensya. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa pagligaw. Salamat sa pagtanggap. Ang pag-ibig mo, Hallelujah. di mapawi sa Puso ko. ng pag-ibig Sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin, ay lagi ko na naniwala kailanman. Ang pag-ibig mo, Yes, Lord. Salamat. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong pag-ibig, pinamahal. Pasalamatan natin ang dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Salamat sa pagpapatawad ng Diyos. Bagamat mga minamahal, ariyan ang ating mga pagkukulang, ang ating po mga pagkakasala, ang ating po mga pagkakamali. Pero ang Panginoon ay Diyos na banayad sa pagkagalit. Siya po'y mapagpatawad na Diyos, minamahal nating pinaglilingkuran. Tayo po'y sama-samang manalangin sa oras nito, minamahal. Pasalamatan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ipanalangin natin sa ating mahal na Panginoon na palaging basain ng mahal na Panginoon ang ating mga puso ng Kanyang presensya. Mahirap sa pakiramdam, minamahal, na tayo po'y tuyong-tuyo sa paglilingkod sa Diyos. Kagaya ng tanong ko sa inyo,
Kailan pa natin huling naramdaman ang presensya ng Panginoon? Baka isang linggo na yan, baka isang taon na yan. Ilang buwan na yan na naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Tayo po'y manalangin na, Lord, basain mo ang aming puso ng iyong presensya. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Diyos na dakila, Diyos na buhay, Diyos na mapagpala, mahal na Panginoon, aming dalangin sa oras na ito, O Diyos, na kami iyong kahabagan, kami iyong kaawaan, mahal na Panginoon, kami nakikiusap, mahal na Panginoon, na basain mo sa tuwi-tuwi ng aming puso ng iyong presensya, mahal na Panginoon, upang hindi ito maging tuyo, mahal na Panginoon, sa iyong harapan, at naglian naming maramdaman ang iyong dakilang pag-ibig. I-revive mo kami palagi, i-comfort mo kami palagi, aliwin mo kami palagi na maging mainit kami at maningas na naglilingkod hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Panghawakan mo kami na magkaming mawalay sa iyong mga kamay. Bagus maging mainit at maningas kaming naglilingkod upang masumpungan mo kaming gumaganap ng ayon sa iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, minamahal, ipatong natin ating ulo sa ating kamay, kabilang kamay sa parte ng ating katang may karamdaman. Soy natin sakit gumaling, problema malutas sa pangalan ni Jesus. Amang banal, Diyos na dakil at mapagpala, matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus, sa oras nito, iunat mo pong imo pagpalang kamay, ipatong mo ito sa aming mga ulo, sa paunang panalangin ng mga pastor, anumang karamdaman, gumaling, mga problema, malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, karamdaman, panghihinat, palupaypay, mga panlalamig at pag-alinlangan, demonyong panlalamig, sa pangalan ni Jesus, mga maling mga haka sa aming puso, sa aming kaisipan, cast out, cast out, cast out, cast out right now, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon sa oras nito, minamahal. Lahat po tayo tumayo. Praise the Lord. Itaas po natin ang ating dalawang kamay, minamahal. Praise the Lord. Tayo po yung sumigaw ng malakas. Hallelujah, praise the Lord. At tumalon po tayo ng malakas. Sabay-sabay, purihin natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you. There is Jesus. I love you. There is Jesus. And I love you. There is Lord. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal at ang Diyos po ang magpala sa ating lahat para po sa ating special love offering. Minamahal, itong special love offering natin ay linilikom po natin ito, mga minamahal, para po sa ating mga sasakyan at kapag ito po'y umabot na sa